Kasunod nga po ng pagkatalo ng Oklahoma City Thunder laban sa San Antonio Spurs, binalak nga ng kanilang team palakasin lalo ang front court. Ito ang mismong rason bakit pinanatili at pinapirma nga nila ng bagong kontrata si Isaiah Hartenstein at kinuha naman itong nagdaang NBA draft ang sentro na si Aday Mara na siyang sinasabing gagamitin bilang pinakabagong stopper ni Victor Wembanyama. Ito ang best defensive player sa ginanap na NBA draft. Hindi rin naman nagkakalayo ang kanilang tangkad, kaya siguradong kaya nitong sabayan si Wembanyama. Pero sa pagsabak pa lang ni Aday Mara sa ginanap na Summer League, mukha nga meron nga agad ipag-aalala sa kanya ang mga fans ng Thunder matapos siya ditong magkaroon ng napakalamyang laro. Bukod sa nag-i-struggle ito na makapagtala ng puntos sa ilalim ng basket, hindi rin naman siya nakakasabay sa pace ng kanilang laro. Napaka-flat-footed nga daw itong gumalaw sa loob ng court at parati nga siyang natutulala sa lahat ng plays. Mismo ang analyst na si Kendrick Perkins ang nagsabi, hindi nga niya nakikita ng effort pagdating sa depensa at rebounding. Kaya kung sa Summer League nga nahihirapan na agad si Aday Mara na gumalaw, how much more kapag nakatapat na nito si Victor Wembanyama sa ilalim ng basket. Kaya wala talagang tiwala ngayon na si Kendrick Perkins sa rookie center ng OKC Thunder at isang malaking pagkakamali nga daw ang pagkuha sa kanya. Sa kabilang banda, inamin nga po mga idol ng isang NBA insider na hindi pa nga tapos ang front office sa paggawa ng move o pagtanggal ng mga player. Balak ng team tanggalin ng halos lahat ng mga datihan, and this time plano nga nilang i-trade sina Jake LaRavia, Jared Vanderbilt at maging si Dalton Knecht. Ititira na lang naman ng Lakers ang kanilang dalawang batang player na sina Bronny James at Ado Thiero. Ibig sabihin, uubusin nga ng Lakers ang halos lahat ng mga player na naging parte ng kanilang lineup last year. Literal, babaguhin nila ang kanilang roster para kay Luka Doncic at Austin Reeves. Pero hindi rin naman nila basta-bastang matatanggal sina LaRavia, Knecht at Vanderbilt dahil kakailanganin muna nga nilang gamitin ito sa isang trade para makakuha ng mga bagong player kagaya na lamang ng kanilang hinihintay na si Jonathan Kuminga. Maliban sa kanya, balak rin naman nilang makakuha ng isa pang wingman na kayang makatulong sa kanilang kampanya, lalo kay Luka na nangangailangan ngayon ng perimeter defense. Sa kabilang banda, dahil nga sa pag-trade ng Boston Celtics kay Jaylen Brown ngayong off-season, nawala nga ng tiwala ang ilan sa kanilang mga fans na makakapag-compete sila sa East. Napakaraming kupunan na nagpalakas sa lineup dito at hindi nila kayang talunin na syempre kasunod ng pagkawala ng kanilang star player. Kung inyo nga matatandaan, ito ang naging first option ng Celtics na siyang literal bumuhat sa team matapos mawala si Tatum. Hindi rin naman kayang tapatan ni Paul George ang ginagawang performance at impact nito, kaya asahan na nga ninyo na ang gagamiting starting lineup ng team next year ay sina Peyton Pritchard, Derrick White, Paul George, habang sa power forward naman si Jason Tatum at sentro naman si Mitchell Robinson. Syempre, hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, si Paul George ang kukuha sa naiwang pwesto ni Jaylen Brown sa Boston bilang kanilang pinakabagong starter.